Sa nakaraang linggo, binomba ng Amerika ang Islamikong Republika ng mahigit 300 beses. Sabi ni Trump, patay na ang tigil putukan. Tinatawag niyang basura ang rehimen. Kaya bakit tuloy pa rin ang mga pag-uusap? Tatapusin na ba ni Trump ang laban? O bibigyan ng panibagong pagkakataong makaligtas ang Islamikong Republika? Tatalakayin natin yan dito sa Quad. Maligayang balik sa Quad ng JNS TV. Kasama ko si Bellamy Ruthie at nandito rin si Daniel Reinsbalding sa studio. Miss ka na namin! Si Fleur ay nasa abroad pa pero babalik na siya soon. Ngayong linggo, pag-uusapan natin ang tungkol sa Islamikong Republika ng Iran at ang mga kaganapan doon. Tingnan natin ang mga sinabi ni Pangulong Trump kamakailan. Binomba natin sila kagabi. Sila ay napakasama at baluktot na mga tao. Nagkaroon kami ng mga pagpupulong kasama sila kahapon. Pumayag sila sa isang kasunduan kahapon. Isang perpektong kasunduan para sa atin. Walang nuklear, walang ganito, walang ganon, wala talagang kahit ano. Isinuko nila ang lahat. Pagkatapos, umalis sila sa silid. At pagkatapos ng isang oras, nagpalipad sila ng drone papunta sa isang barko. Sabi ko, baluktot kayo, mga baluktot kayong tao. Tungkol sa Iran, tapos na ba ang tigil putukan? Tapos na ba ang tigil putukan? Wala na bang bisa ang MOU? Interesante ang tanong na yan. Para sa akin, tingin ko, tapos na ito. Ayoko na silang pakialaman. Basura sila. Alam mo ba kung anong basura? Mga basura sila, mga may sakit silang tao, pinamumunuan sila ng mga baluktot din tao. Sila ay malulupit at marahas. Kung may sandatang nuclear sila, gagamitin nila ito. Para sa akin, tapos na ito. Kakausapin ko ang ating mga negosyador. Sayang oras sa kanila, pasisinungaling at may sira sila. Kita mo naman, ayaw talaga ni Trump ang nangyayari. Hindi ko gustong magyabang, pero sinabi na namin ito sa inyo. Anong tingin mo dito, Ruthie? Sa tingin ko, si Pangulong Trump, alam mo, parang nahihilo na tayo sa mga sinasabi niya. Ngayon ganito, bukas iba na naman, tapos iba na naman sa susunod na araw. Ngayon, itong mga nakaraang araw, naging consistent siya sa sinasabi niya. At saka, sinasabi rin niya na, alam mo, yung mga negosyador na sina Steve Witkoff at Jared Kushner, nakikita pa rin nila na may pag-asa. Kung gusto nilang subukan, hayaan mo. Pero hindi ko nakikita. Kahit makipagkasundo ang Islamikong Republika, hindi rin nila tutuparin. Alam ni Trump, alam niya talaga. Pero ito ang problema. Kapag sigurado ka na sa isang bagay, kailangan mo nang gumawa ng aksyon tungkol dito. Ngayon, gumagawa na siya ng paraan tungkol dito. Nagpapasabog siya at binobomba ang mga estruktura at launcher, pero hindi ito ganap na digmaan. Malinaw na ayaw niya at sinabi niya na rin iyon. Mas gusto niya ang diplomasya, pero hindi ito gagana. Marami rin ang nagsasabi na dapat lang siyang makatawid hanggang midterms sa Nobyembre, siya ka pa malalaman. Sa tingin ko, at kung ako ang magpapayo sa kanya, sasabihin ko, pakinggan mo, mas maganda para sa midterms kung makakamit mo ang isang tagumpay. Gusto ng mga Amerikano ang tagumpay. Kahit yung mga yon, pakinggan mo, kilala ko ang mga Republican na pro-Israel na nagsabi sa akin, tutul kami sa digmaan. Pero kung nasa digmaan na tayo, dapat nating mapanalo ito. Tama. At sa tingin ko, mali na isipin na, alam mo, yung pinakababaw na bahagi ng kilusang kontradigma ay makakatulton sa kanya sa midterms. Oo. Sa tingin ko rin, isa yan sa mga kritisismo ko, mali ang direksyon. Gets ko na malaking issue ang midterms para sa kanya, pero sa totoo lang, pinapaboran lang nito ang rehimen. Lumabas din na yung linggo ang isa pang bahagi ng kwento tungkol sa planong asasinasyon. Oo. Alam mo, nalaman natin mula sa Wall Street Journal noong ikasiyam ng buwang ito. Sa tingin ko, tama ba? Pagkatapos mismo ng NATO summit sa Turkey na may konkretong balak na patayin ang presidente ng US. Nagbago ng kaunti ang mga plano niya, lokasyon o paraan ng pag-alis mula Turkey. Konti lang ang alam natin sa detalye. Pero nakita natin ang tugon niya. Sinabi niyang may 1,000 missile na nakatutok sa Republikang Islamiko. Matindi ang mga sinabi ni Trump. May video tayo, panuurin natin. Matapos ito, nilimitahan at pinigilan ng mga mararangal na eskolar at eksperto sa batas ng Islam ang maruming nilalang na ito. Kailangan ito ng isang mekanismo para maisakatuparan ito o siguradong maipatupad ito.
Kailangan ng isang mekanismo na magpapagana dito at siguradong maisasagawa ang fatwa na ito. At ang isyong ito ay hindi dito, ito ay para sa isang bagay na ginagawa ng mga tao. Nasaan sila hanggang sa puntong nakasalalay ang kapalaran ng mga anak ng Estados Unidos? Hindi ko alam bakit sila bumabanat sa USSR. Mahal naman nila ang mga komunista. Pero lumilihis na ako ng usapan. Determinado pa rin silang patayin ang presidente ng US. Alam nating ilang beses na nilang sinubukan. Bellamy, anong masasabi mo rito? Ibig kong sabihin, sino ba naman ang hindi natutuwa sa isang daga na nakabihis pang babae? Parang makikinig o tatanggap ako ng payo mula sa ganong klase ng nilalang. Sa tingin ko, nakakabaliw na mabuhay sa panahong ganito kung saan literal na yan ang pinakikinggan ng mga bata. At yan ang kanilang kinalakihan. Ito ang ipinaglalaban at gustong makamit ng mas batang henerasyon. Hindi rin nila alam, tulad ng mga batang Amerikano, kapag sinabi kong, naiintindihan mo ba na ang kaligtasan ng pinuno ng malayang mundo, Commander-in-Chief, ay kaligtasan mo rin? Walang pag-unawa sa mga antas kung paano talaga ito gumagana. Hindi ko maintindihan kung bakit ang planong patayin ang kasalukuyan ng Pangulo. Gusto mo man siya o hindi, ay hindi naglalagay sa panganib sa'yo at sa bawat sibilyang Amerikano sa mundo. Oo, tila may tahimik na pagsangayon sa karahasang political kamakailan. Sa tingin ko, karamihan nito ay galing sa mga tulad ni Hasan Piker at matitinding kaliwa na ginawang normal ang ganitong pananalita. At pagkatapos, nakikita rin natin ang reaksyon mula sa kabilang panig. At napupunta na ito sa isang napakadelikadong sitwasyon. Pero ang Islamikong Republika, palaging dedikado sa pagpuntirya at pagpasalang sa mga lider ng kanluran. Hindi naman bago yon. Nakita rin natin sa libing. Daniel, nakita mo ba, sa bawat gusali ang linyang papatayin namin si Trump, sobrang obsessed talaga. Siguro dapat panelista na lang sila sa The View. Siguro. Sa palagay ko, ang US at Israel ay talagang magkasangga at magkasundo. Sa tingin ko, itong administrasyon na ito, alam mo, sa palagay ko, ito ang pinaka-Zionistang administrasyon na nagkaroon tayo. Sa tingin ko, may nangyayaring hindi natin alam, kaya bumabagal ang mga bagay. Nagkakagulo na ang mundo at marami silang kailangang gawin, lalo na sa seguridad ng hangganan. Dapat nilang simulan ang deportasyon ng milyon-milyong iligal na pumasok sa bansa. At saka, pinag-uusapan natin ang mga Iranian na ginagawang bihag ng Islamic Republic. Pero kasama rin dyan ang Europa. Yung mga infrastruktura na naitayo na yung dami ng sleeper cells na siguradong nasa Europa, parang hindi ko na kayang intindihin. May ISIS cell na nahuli sa dati kong kapitbahayan sa Europa, sa Berlin. Kakagaling ko lang sa Europa nitong mga buwan, hindi na nga Qatar at Al Jazeera ang problema. Balita na ito sa buong bansa ngayon. Yung mga kabataang sumasama sa flotilla, pagbalik sa Belgium, ini-interview sila ng 1 oras sa pambansang balita. Puro kasinungalingan tungkol sa Israel. Kaya ang pagpapahina sa kanluran at ang radikalisasyon nito talagang nakakagulat. Oo, parang kinuha na nila lahat ng ganitong klaseng matinding pananalita na naging normal na sa kultura nila. Sa halip na tanggapin ng mga imigrante ang mga pagpapahalaga ng kanluran at makiisa, dinala pa nila ang pinakamasama mula sa kanilang mga lipunan. Talagang nakakabahala ang mga nangyayari. Mas malala pa ang mga magulang mula sa mga third world na bansa. Alam kong hindi dapat sabihin yon. Mula sa mga bansang karamihan ay Muslim na lumilipat, legal man o ilegal, sa mga bansa sa kanluran para mapag-aral ang kanilang mga anak at magkaroon ng mas magandang buhay. Maraming kaso ng mga batang pumapasok sa magagandang paaralan sa maayos na kapitbahayan, pero pag-uwi, tumitigil sa lokal na muske at nararadikalisa. Yung mga magulang na yon ay gustong pumunta sa Britanya o Amsterdam, alam mo yon, gusto nilang pumunta sa lugar kung saan hindi lalaki sa kahirapan ang kanilang mga anak at hindi rin lalaki na may ideolohiyang Islamista. At heto nga, sa kanluran, nararadikalisa pa rin sila. Talagang nakakabahala ang mga nakikita natin. Ibig kong sabihin, paulit-ulit nating nasasaksihan ang parehong kwento. At iisipin mo na ang ekstremismo ay nangyayari. Alam mo, sa mga lugar tulad ng Iran, dahil tinuturuan sila ng parehong bagay.
Pero makikita mo ang pagtutol ng mga tao sa Iran. Parang talagang laban sila dito. Kaya makikita mo yung mga bandila, yung bandila ng Israel at Amerika, at iikot lang sila sa paligid nito. Sa kanluran, may bagong henerasyon na sumusuporta sa karahasang pampolitika at naniniwalang iyon ang tamang paraan kapag hindi sang-ayon sa isang bagay. At yan talaga ay isang Islamistang pag-iisip. Alam mo yon, hindi ka sangayon sa akin, kaya ayos lang napatayin ka. Sobrang nag-aalala ko. Nalaman ko ang tunay na pribilehiyo ng pagiging taga-kanluran nang lumipat ako sa US. Hindi ko na naisip kung gaano kapribilehiyo ang mga tao ron kahit sa pinakamahirap nilang sitwasyon. Dahil ang mangarap at hangarin ang ganong uri ng buhay at ganong klaseng matinding paraan ng pag-iisip at pagsuporta sa kalahasang pampulitika at iba pa. Tamasi si Flicker. Gusto mo man siya o hindi, malapit ko nang murahin ang populasyon ng kambing. Kung gusto mo mapabilang sa ganong primitibo at luma, ibig sabihin, may fundamental na mali sa buhay mo. Hindi lang ito tungkol sa sistema ng edukasyon o mga komunidad. Hindi lang ito, alam mo na, mga leader na meron tayo, may talagang malaking mali. At sa kasamaang palad, matagal na itong patungo sa ganong direksyon. Nasa nakababahalang yugto na tayo ngayon kung saan paulit-ulit na nating binabanggit at pinupuna ito sa loob ng napakaraming taon na may mali, na parang may problema talaga. Ngayon, kailangan na nating i-de-radicalize sila dahil na-radicalize na sila. At isa sa mga estratehiya ng mga Islamista ay ang puntiryahin ang kaliwa dahil kadalasan wala silang matibay na moralidad kung ano ang tama at mali. At saka, madali silang manipulahin. Maraming indoctrination ang dumadaan sa sining. Kaya dumadaan ito. Tula, kaya laging mga imahe ng scarf at puno ng ulibo ang ginagamit. Nakakatawa na nabanggit mo ang tula kasi isa sa pinaka-viral na video sa libing ni Khamenei ay may tulang nagsasabing tungkulin ng lahat na patayin ang presidente ng US. Grave. O ginagawa nila yon, ginagamit nila ito bilang paraan para itulak ang radikalismo. Nakikita natin yon doon at nakikita rin natin ito sa kanluran. Gusto kong balikan yung usapan yung asasinasyon at pag-usapan kung ano sa tingin natin ang mangyayari. Ibig kong sabihin, sa tingin mo ba na sinabi ni Trump, alam mo, naniniwala akong ito mismo ang sinabi niya? Ang Islamikong Republika ng Iran ay humiling sa atin na ipagpatuloy ang pag-uusap. Sumakayan tayo pero malinaw na sinabi ng Estados Unidos na tapos na ang tigil putukan. Nakamalalaking titik ang tapos na. Ano ibig sabihin nun, Ruthie? Ano ang susunod? Sinabi noong Islamikong Republika na tapos na ang negosasyon, matagal na nilang sinasabi yon. Sinabi ni Kalibaf, wala na at nilabag nilang MOU at lahat ng kalokohang ito. At pinakabagong palusot nila ngayon ay may kasunduan na raw ang Israel at Lebanon. At kasunduan ito para alisin ang Hezbollah sa Lebanon. At ayon sa mga Islamistang negosyador ng Islamikong Republika, nilalabag daw nito ang MOU dahil ang Hezbollah, syempre, ay braso ng Iran at hawak nila tayo. Ang punto rito, puro satsat at bla-bla lang ito. At isang bagay na alam natin, hindi ko iniisip na magtatagumpay sila sa pagpaslang sa Pangulo. Pero ang sinusubukan nilang gawin ay lumika ng isang uri ng pagkakapantay-pantay. Sige, pinatay si Khamenei ng Israel at alam ko si Trump madalas inaangkin ang kredito rito. Pero ang ideya ay, sige, sabihin natin pinaslang ng mga alyado ang kanilang mga leader. Kaya may karapatan silang paslangin din ang ating mga leader, pati ang mga tulad ni Ben Shapiro na hindi naman leader ng bansa. Kaya malaking problema yan dahil may mga hangal na leftist talagang naniniwala riyan. Alam mo, parang ganun din kung paano nila tinatanggap ang issue na kung may sandatang nuclear ang Israel, bakit hindi pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran? May katangahan talaga, pero gusto kong sabihin na ang unang beses ay noong si Ayatollah Khomeini ay namuno sa Iran noong 1979. Alam mo, dalawang bagay ang nangyari noon. Bukod pa sa katotohanan si Jimmy Carter ang presidente noon at parang wala siyang magawa. Parang wala talagang magagawa at ganoon na lang. Nang nangyari yon, masasabi mong may mga tao, mga Amerikano, na parang nabigla. Pero wala rin namang internet noon.
Iisipin mo na ngayon, dahil may internet at may kaalaman na tungkol sa mga nangyayari, mas marami sa ng tao ang nakakaunawa kung gaano ito kasama, imbes na mas kaunti. Sinabi mo na nakakatuwang isiping kahit na brainwash ang mga tao sa Iran, hindi pa rin sila masaya sa kanilang pamahalaan. Marahil ito ay dahil sa Amerika, ang mga Iranian na lumipat sa Amerika sa paglipas ng mga taon matapos kunin ni Khomeini ang kapangyarihan ay nanatiling matatag na makakanluran. Oo, at hindi yon katulad ng mga kaliwa sa mga universidad at hindi rin katulad ng mga imigrante mula sa mga bansang Arabo. Maring ganun na sinusuportahan ito ng ilang Iranian sa kanluran. Nakikita mo silang nagpoprotesta laban sa rehimen, hindi pabor dito. Ibig kong sabihin, nakikita nating lahat na maraming pera mula sa Republikang Islamiko ng Iran at pati na rin mula sa Qatar ang ibinubuhos sa kaliwa, lalo na sa Amerika. Ayon sa ulat ng intelihensiya ng US, sangkot ang Republikang Islamiko ng Iran sa pagpupundo ng ilang kampong gumagawa ng aktibidad laban sa Israel. At syempre, laganap talaga ang pera ng Qatar sa isyong ito sa kanluran. Oo, nakakabaliw nga. Mas pro-Islamist na ngayon ang kanluran kaysa sa mga tao sa Iran. Ano kaya ang magiging tugon ni Trump dito? Sa tingin mo ba tataas pa ang aktibidad militar? Parang nagsisimula na nga ng kaunti at mukhang katatapos lang ng pinakahuling yugto. Ang Islamikong Republika ay umaatake na rin sa ibang bansang Arabo sa Persian Gulf. Sa tingin ko, tiyak na magkakaroon pa ng mas maraming pagkilos pagdating sa pagpasok ng militar. At halos parang pinipilit silang gumawa ng aksyon. Kasi kung magsasalita ka, gawin mo. Maraming beses na nilang sinubukan. Pero sasabihin ko, baka ito ay nasa isip ko lang, o baka parang may konspirasyon, o baka bahagi talaga ito ng plano. Paulit-ulit na nilang sinubukang patayin siya. Kita ng lahat ang nangyari, pero itinanggi pa rin nila, sinabing kasinungalingan at bahagi lang daw ito. Kaya ngayon, mismong ang rehimen na ang nagsasabi sa'yo na trabaho mo na siguraduhin na mapatay mo siya. Pagkatapos, susubukan pa rin nilang manipulahin ang sitwasyon at sabihing, pinatay mo ang leader nila, kaya pabor pa rin sa'yo. Sana mas maganda ang plano kaysa sa alam ng kahit sino na tulad kong maliit na tao roon na walang impormasyon, walang intel, wala talaga. Pero talagang umaasa ako na sineseryoso niya ito, na hindi lang tungkol sa pagtulong sa mga Iranian na tao na makalabas ng kanilang mga bahay at maramdaman na mas ligtas silang magprotesta sa lansangan. Hindi sila dapat tumigil. Dapat nilang bawiin ang kapangyarihang kailangan nila para mabuo ang Iran na gusto nila. Pero naniniwala rin ako na hindi na sila dapat matakot o madala sa pananakot ng iba. At lalo na ngayon na tinatakot mo na ang sarili mong mga sibilyan na laban sa'yo at ginagamit mo pa sila bilang pampadami lang ng tao sa karamihan. Dahil alam mong walang pupunta at aatake sa'yo. Parang may mali na talaga sa pag-iisip kapag sinasabi mong papatayin ka namin. Kunin mo na ang itim mong araw at sumama sa karamihan. Kailangan natin ng mas maraming tao. Ginagamit nila sila katulad ng paggamit ng Hamas sa sarili nilang mga sibilyan bilang panangga. Kaya umaasa ako na may gawin siya dahil hindi lang ito tungkol sa seguridad ng gitnang silangan, kundi pati na rin sa kanluran. Ang kanluran ay nasa malalim na gulo ngayon. At hindi ko mapagkakatiwalaan ang sinumang papasok sa isang posisyon ng pamumuno kung saan pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas bilang isang Amerikanong mamamayan, sa loob man ng bansa o sa labas. Alam mo, may binanggit kayong dalawa na talagang interesante at iyon ay ang maling paghahambing. Na tipong, pinaslang ang pinakamataas na leader kaya patas lang yon. Nakikita ko pa nga ito sa mga komento sa social media mula sa mga tao dito sa Israel. Tipong, pinaslang naman natin ang kanilang pinakamataas na leader. Ang pinakamataas na leader na literal na namumuno sa isang organisasyong itinuturing na terorista ng US, EU at ng maraming ibang bansa, ang IRGC. Isa itong terorista, okay? Hindi lang siya isang spiritual na leader. Hindi lang siya isang leader sa politika. Isa siyang terorista na may dugo ng 10,000 tao. Sa totoo lang, daan-daang libo. Kung titingnan mo ang digmaan ng Iran at Iraq, may dugo ng daan-daang libong tao sa kanyang mga kamay. Isa siyang malupit na diktador na deserve ang nangyari sa kanya. Sa totoo lang, mas mabigat pa dapat ang naranasan niya. Kaya nakakatawa ang paghahambing. Kahit ano pa ang tingin mo sa kahit sinong leader ng kanluran,
Hindi ito pareho. Pinag-uusapan natin ang isang leader na walang lehitimong suporta mula sa kanyang mga tao. Pinilit niya ito sa pamamagitan ng marahas na kudeta. At ikinukumpara mo pa yon sa isang demokratikong halal na leader kahit gusto mo siya o hindi. Kalokohan niyon. Parang pinalalabas nitong si Robert Mugabe ay parang isang taong, alam mo yun, talagang kagalang-galang. Oo, at malaki na yon. Parang, talaga? Yung antas ng demoralization sa kanluran at kung paano parang binulok na ng news media ang utak ng mga tao. At parang nakakagulat talaga. Totoong nakakagulat. Kahit yung idea lang na isa sa mga kababayan mo ay dinukot ng isang teroristang organisasyon, tulad ng isang organisasyong itinalaga ng US bilang terorista, at ikaw ay papanig pa sa mga teroristang pumatay at dumukot sa sarili mong mga kababayan dahil lang sa sinasabing kinuha ang kanilang lupa. Parang itong kabaliwan, parang Islamist ang propaganda na alam naman nating lahat na katawa-tawa. Yung katotohanan na may mga tao pa rin kumakapit sa ganitong ilusyon ay talagang kabaliwan. Nakita natin ang mga taong pinupunit ang mga poster ng bihag. ooh. Sige. Alam mo, madaling sabihin, naggalit ka sa isang punong ministro o presidente. Ito ay mga inosenteng babae, mga sanggol, literal na mga sanggol, winawasak. Mga tao ito. At alam mo, Bellamy, nabanggit mo ang pribilehiyo. Hayaan mong sabihin ko, bilang pinakamatanda dito sa mesa, masasabi ko na itong pribilehiyo na ito ay talagang nakakasuka. Dahil kung gagamitin mo ang kilusan ng kababaihan bilang halimbawa, nung panahon ko, tinawag namin itong women's lib, hindi feminism. O alam mo na, Me Too. Ang pinakamatitinding mapagkunwari ay ang mga babaeng nagrereklamo tungkol sa kalagayan ng kababaihan, pero hindi tungkol sa mga babaeng talagang nangangailangan nito sa mundo. Ito ang mga babaeng nag-aral sa Harvard at Princeton at nakuha nila ang kahit anong gusto nila, kahit anong trabahong gusto nila. At sila ay nagrereklamo at nag-iinay. Pribilehiyo ito. Nasa Hollywood, nasa akademya. May mga babae sa mundong ito, lalo na sa Republikang Islamiko at sa iba pang lugar, na talagang inaapi at inaabuso, tunay na pinahihirapan at sinisikil. Hindi mo nakikikita sa UN o saan man na ipinagtatanggol ang mga babaeng yon. Ang naririnig mo lang ay tungkol kina Harvey Weinstein at Hollywood stars. Sa totoo lang, kahit na iniisip kong napakasama ng nangyari sa mga babaeng ngayon sa Hollywood, hindi mo ito maikukumpara sa mga babaeng binabaril sa kalsada dahil lang nakalantad ang kanilang muka. Isang sistema ng gender apartheid ito. Nakakabaliw ang mga nangyayari ron. Gusto ko talagang dumako sa Gaza dahil sinabi natin na bawat linggo ay magbabahagi tayo ng mga kwentong hindi nababalita. At marami niyan sa Gaza. Mula sa buong reyon, lalo na mula Gaza. At ngayong linggo, nakita natin na di umano'y isinusuko ng Hamas ang kontrol sa kung anuman. Parang may tinatanggal o binubuwag sila sa Gaza Strip. Bilang bahagi ng inisyatibang Lupon ng Kapayapaan, isinusulong ang matagal nang isinasagawang tigil putukan. Hindi ako kumbinsido, malinaw na ito ay paraan lang ng Hamas para baguhin ang imahe nila. Hindi pa rin nila isinusuko ang mga armas nila. Malinaw na palatandaan niyon. At matindi ang kanilang paninindigan na hindi sila magbibigay ng kanilang mga armas na syempre ay isang ganap na paglabag sa mga kondisyon ng tigil putukan na inilatag ni Donald Trump. Ruthie, ano ang opinyon mo dito? Isang hakbang ba ito pasulong o kalokohan lang? Kalokohan lang talaga ito. Hanggat hawak pa rin nila ang mga armas, wala nang saysay ang lahat ng iba pa. Kasi sabi nila, sige, hayaan na lang ang iba na humawak ng pang-ungolekta ng basura at buwis o kung ano pa man yon. Mga serbisyong pang-munisipyo, buhay sibilyan. Mas mainam pang kontrolin nila ang armas, magplano ng dagdag na lagusan at pumatay ng mas maraming tao. Hindi kasinungalingan yon. Ang pagtawag sa nangyayari sa Gaza na lupon ng kapayapaan ay nakakatawa. Sa gitnang silangan, kapag narinig mo ang salitang kapayapaan, iwas ka na lang. Kaya, oo, ako lang, masasabi kong ang tanging dahilan ng pag-asa ko ay iyon. Nakikita natin na kailangang mapigilan ang Hamas. Sa ngayon, dahil wala pa namang mga rocket at wala pa at kontrolado ng Israel, masasabi kong 60% ng teritoryo. At kung hindi aatras ang Israel at alam mo na, maninindigan sila sa dapat nilang gawin tuwing may teroristang magpapakita,
mas magiging ligtas tayo kaysa dati. Mas ligtas na tayo ngayon kaysa nung Oktubre 6, 2023. Pero muli, alam mo, itong mga kanluraning mapang-arapin na naniniwala na ang kailangan lang gawin ay lumikha ng isang sistema kung saan may mga moderado. Walang mga moderadong Palestino sa autoridad ng Palestina. Ang autoridad ng Palestina ang nagpalaki sa mga batang yon para maging mga tagasunod ng Hamas at binibigyan sila ng allowance kapag pumapatay ng mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim na itinuturing nilang mga di mananampalataya. Kaya syempre, wala akong tiwala dyan. Alam mo, tungkol sa usapin ng hangganan, isa sa mga pinag-uusapan nila ngayon ay gusto nilang magkaroon ng mga pilot area na aatrasan ng Israel, parang modelo ng kasunduan sa Lebanon. Ang pagkakaiba, ang Lebanon ay may ganap na soberanong estado at sariling hukbong sandatahan na dapat nagpapatupad nito. Hindi atin ito. Ang tinutukoy ko ay ang hukbong sandatahan ng Lebanon. Ano ang nangyayari sa Gaza? Ano sa tingin nila ang mangyayari sa panukala? Para sa akin, parang malayo ito sa realidad. Sa tingin ko, mahalaga ang Board of Peace dahil kailangan natin ng isang international na organisasyon na nakahanay sa kanluran. Ang UN ay parang sobrang corrupt na parang nakakabaliw na talaga. Parang biro na lang talaga ito. Ang UNRWA, may mga miyembro ng UNRWA na lumahok noong Oktubre 7 at may hawak na mga bihag. At ang UNRWA ay parang ang nagsimula ng sunog at ang Hamas ang apoy. Kaya sa tingin ko, kailangan talagang magtatag ng ganitong bagay para makagawa ng pangmatagalang plano kung paano haharapin at aalisin ang radikalisasyon ng mga tao doon. Pero sa tingin ko, ito ay isang bagay na aabutin ng mga taon. Sigurado. Walang madaling solusyon dito. Sa tingin ko may magandang punto kang nabanggit na mayroong aktual na laban na para sa akin ay walang saysay at hindi sila magtatagumpay doon. May aspeto rin ito ng pananaw ng tao. Interesante ito dahil parang kinukuha ng lupon ng kapayapaan ang kapangyarihan mula sa UN. At inalis din nito ang access nila sa Gaza, yung parang monopolyo nila para gawin lahat ng kalokohan na ginagawa ng UNWA at iba pang ahensya ng UN sa loob ng Gaza, nakikipagtulungan sa Hamas, nakikipagtrabaho sa mga teroristang organisasyon at binibigyan sila ng proteksyon, mas pinapahirap nito ang sitwasyon para sa kanila. Sa ganong aspeto, hindi ito masama. Kulang lang talaga. Bellamy, ano tingin mo? Bellamy, ano ang opinion mo tungkol sa lupon ng kapayapaan? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, gusto ko talaga ang idea ng kinakatawa ng lupon ng kapayapaan sa ngayon. At sa tingin ko, gaya ng sinabi mo, parang nilalayo nito ang atensyon mula sa kasinungalingan tungkol kay Kwasi Oko, yung batang Aprikano na tumatakbo kasama ang isang bayarang aktor na parang langaw noong dekada 90. Iyan ang ilusyon na iniisip pa rin ng mga tao tungkol sa United Nations. At wala talaga itong kinalaman sa mga iyon. Sigurado ako may bata pa rin tumatakbo sa Africa, pero walang nakakaalam sa nangyari sa kanya. Tulad ng hindi mo rin alam kung saan napunta ang ginastos mong pera sa Starbucks o Smart Water na 99 na sentimo. Alam mo ba talaga kung saan iyon napunta? Hindi. Kaya pagdating sa lupon ng kapayapaan, may respeto ako sa mga lalaki. Lalo na sa mga sumali mula sa kontrobersyal at matagal ng ganoong mga bansa. Laban sa kanluran at sa politika at sa halos lahat ng paraan, halos sumusuporta na sila sa terorismo. Kung alam mo, magpapasakob sila at makikipagkamay sa mga terorista. Ngayon, kapag binigyan mo sila at umatras, tapos sinabi mong, sige, alisin natin ang belo, sino ka talaga? Hindi ko pa rin alam kung ano ang Board of Peace. Mukhang magaganda naman sila sa larawan, pero naghihintay pa rin ako. Sa tingin ko, ang nangyari sa Gaza ay isa sa pinakamaganda, hindi lang pansamantalang solusyon, kundi naalis na rin ang belo. At para sa mga pinipiling mamuhay pa rin sa likod nito, good luck. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung may paraan na ito ay maging talagang gumagana ng walang buong kooperasyon mula sa IDF na maaring maglayo naman sa ilang mga taong sumusuporta noon. Hindi ko alam paano ito mangyayari nang wala sila. Sinusubukan nilang bumuo ng international na puwersa. Pero nakita na natin ang bisa nun. Naranasan natin ito sa Lebanon kasama ang UNIFIL matapos gastusin ang bilyon-bilyong pera ng mga nagbabayad ng buwis sa US. Nakita na rin natin ito sa ibang international peacekeeping force at Lebanon. Hindi ako ganong nagtitiwala dyan, pero sana nagkakamali ako. Tulad ng karamihan sa mga bagay nitong mga nakaraang araw, matutuwa ako kung mali ako.
pero kailangan nating makita. Ibig kong sabihin, siguro kailangan lang nating hintayin kung ano ang mangyayari. Hindi ako masyadong optimistiko, pero talagang may mga interesting na nangyayari doon. Gusto ko nang dumiretso sa Kontrabida at Bayani, ang pinaka-popular na segment dito sa Quad. Alam kong magsisimula tayo sa kontrabida tulad ng dati. Pero may espesyal na kontrabida si Daniel ngayon. Daniel, ikaw na. Kamakailan, inamin ni Sunny Hostin na nakakaramdam siya ng discomfort tuwing nakikita ang bandila ng Amerika. Pero ang isang bandila na tila hindi siya nababahala ay ang bandila ng Palestina. Sinabi ko na minsan, pagpasok ko sa isang komunidad at nakikita ko ang mga bandila ng Amerika sa paligid, bigla kong nararamdaman na hindi ako ligtas. Balikan natin. Sinabi ni Sunny na ang pro-Hamas na radikalisasyon sa mga Ivy League na universidad ng Amerika ay simpleng mga protesta laban sa digmaan lamang. Habang ang mga bata ay nagbihis bilang mga jihadista at sumisigaw ng anti-Fatah revolusyon sa loob ng 2 taon. Ipinagtanggol niya si Javier Bardem nang ideklara nito ang Free Palestine sa Oscars. Tutul siya sa pagkakaditin at nalalapit na deportasyon ni Mahmoud Khalil. Tutol pa nga siya sa ginawa ng USA at Israel na alisin ang kakayahang nuclear ng IRGC noong 12 araw na digmaan. Gusto niyang malaman ng lahat iyon. Sa huli, ibinalik din ng Hamas ang bangkay ni Sherry Bibas na para bang ang problema ay ang tiyempo ng pagsasauli ng bangkay kapalit ng pantubos sa Israel. Sa halip na ang totoo, siya at ang kanyang mga sanggol ay dinukot at walang awang pinatay. Kay Sunny, palaging sobrang legal na pagsusuri kay Benjamin Netanyahu, pero halos wala para sa Hamas, Hezbollah at Republikang Islamiko. Sinabi pa niya na mas madali raw ang buhay ng mga babae sa Iran na namumuhay sa ilalim ng Sharia law kaysa sa mga itim na Amerikano. Sinabi niya talaga ito bilang multimilyonaryo sa TV. Sa isang punto, nagsimula akong mag-isip, ginagawa ba ito ni Sunny Hostin ng sinasadya? Oo, trabaho niya yon ang itulak ang isang ideological na agenda para pababain ang moral ng mga Amerikano. Sinasadya man o hindi, pareho lang ang epekto. Hinihikayat ang manonood na mawala ng tiwala sa Amerika at Israel at ituring ang kanluran bilang pangunahing kontrabida. At kung masaya ang mga Amerikano, ligtas, nagsisimba sa simbahan at templo, namumuhay na makabuluhang espiritual na buhay, hindi nila papanoorin ang The View. Addict sa moral panic, hysteria, at stress na pinapakawalan ni Sunny Hostin sa kanila at hindi na siya magiging mahalaga. Magaling. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, lahat ng, well, hindi naman lahat, ayos lang si Melissa, pero pangit ang The View. Sige, Ano bang aasahan mo sa taong ang tatay ay di umano'y may-ari ng mga alipin? Ano? Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Isa sa mga lola niya sa tuhod. Oo. Siya nga, Ninuno mahirap. Ama. Ilang henerasyon. Isang bagay tungkol sa isang pamilya na di umano'y nagmamay-ari ng mga alipin. May kakaiba talaga doon. may lolo rin siya na Hudyo na binabanggit din niya. Mahilig talaga silang gawin yan. Oo. Ginagawa talaga nila yan. May mga kaibigan din akong itim. Tama. Tama. Bellamy, sinong gago mo ngayon linggo? Ang sagot ko ay si Ro Khanna na nasa Israel at pumunta sa West Bank. At kahit ano pa ang gusto mong sabihin tungkol sa mga settler na lumabas at di umano'y nagbitin sa kanya, at ang ideya na kailangan mong kumampi sa kanila ang ginamit niya laban sa Israel. Kailangan ko talagang itanong, dumating ba siya rito ng sadya para bigyang liwanag kung ano ito at kung ano ang ibig sabihin ng naroon sa gitnang silangan? Mula sa taong nagpapakita ng magkabilang panig o sa taong pumunta rito para magpakalat lang ng propaganda pabalik sa US. Bilang pro-Palestine at anti-Israel, naisip ko tumahimik muna, umatras, wag gumawa o magsalita ng kahit ano. At pagkatapos ay nagsimula ako makakita ng mga video niya na lumalabas agad pagbalik niya sa US, kung saan ito na ang kanyang plataporma. Nagsasalita siya tungkol sa mga siga at sa kasamaan na nakita niya sa mga mata ng mga ito. At itong 20 anyos at itong 21 anyos. Sige, sa baba may naging issue. Dapat managot ang mga tao para sa masamang asal. Palagi mong tinatawag ang mga settler ng kung ano-ano, pinapalabas silang masama at kung ano-ano pa. Pero ngayon, pinalala mo pa at inaalisan mo na ng pagkatao ang mga Israeli.
Dinedehumanize mo ang mga Israeli. Mga tao na kahit tama o mali sila, hindi mo dapat gawin ito sa buong grupo ng tao. At pagkatapos, gamitin mo pa ang lahi mo o kulay ng balat mo para sabihing bilang isang kayumanggi. Naramdaman ko talaga na ito ang unang beses na naramdaman kong ganito bilang isang kayumanggi. Binubuad ko lang, pasensya na Democrat ka una sa lahat. Kaya tinatamaan mo lahat ng kailangan para makatulong sa pagtakbo mo bilang presidente sa 2028. Saludo ako sa iyo sa pagiging magaling na walang hiya. Magdrama ka na lang dyan. Next time na gusto mong maranasan maging kayumanggi, tandaan mo na minsan ka na ring napunta sa lugar na hindi ka minorya. Nakuha mo? Hindi. Interesante rin ito dahil nangyari ang buong iskandalo dahil sinadya niyang makipag-organisa lamang sa isang Palestinong organizer para lang magpasimula ng ganitong klaseng drama. Sinadya ng Palestinong tour guide na idaan sila sa lugar na yun, isang military zone na bawal sa lahat ng civilian, Israeli man o Palestino. Tanging militar lang ang pinapayagan doon. Iyon talaga ang dahilan kaya sila pinatigil. Hindi ko sinusuportahan o kinukonsinti ang asa ng mga settler. Dayon pa man sa pagkakataong iyon, pinahinto sila dahil hinihintay nila ang pandating ng pulisya dahil paulit-ulit na ginawa ito ng tour guide at ito ay direkta mula sa pulisya, dahil paulit-ulit na ginawa ito ng tour guide. Kaya kilala siya sa paggawa ng ganitong mga provokasyon para magdulot ng problema. Umabot ng halos 90 minuto bago sila nakarating doon. Wala namang na-detain. Okay, wala. At wala ring inaresto. Pagkatapos ng 90 minuto, nakatanggap ng huling babala ang tour guide mula sa pulisya tungkol sa ganitong gawain at nagpatuloy na sila sa kanilang lakad. Kaya ang buong circus na inilatag ni Rokana ay talagang katawa-tawa. Ibig kong sabihin, malinaw na sinusubukan niyang mangampanya sa kung anong paraan at nakakainis yon. Parang umalis ka na lang sa bansa namin kung ganyan. Ang dami talagang mga sukdulang makakaliwang komunista tulad ng mga politiko at influencer na gumagawa nito, na pumupunta sa mga ganitong propaganda tour kasama ang mga Palestino sa West Bank at gumagawa ng kung ano-anong kwento at nag-uudyok ng mga problema. O kaya pupunta sila sa pinaka-kristyanong lugar, yung pinakaligtas na lugar sa kabila ng pader, mismo sa Bethlehem. Sa Bethlehem at sinusubukan nilang palabasin na parang tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bagay dito. Gusto mo bang pumunta sa Nablus o Jenin o sa mga lugar na maraming jihadista at malawak na infrastruktura ng terorismo? Parang nakakabaliw, oo. Oo, at yung salitang detained, parang nagpapaalala lang sa interview ni Tucker Carlson kay Ambassador Mike Huckabee sa Ben Gurion Airport. Na-detain ka. Kinuha nila passport ko, kung ano man yon. May sinabi pa siyang kung ano-anong kalokohan. Kinukuha nila ang passport ko kapag nandoon ako. Pang-api. Na-detain. Oo. Ibig ko sabihin, alam mo, Pumunta ka para sa panayam at hindi ka man lang pinapasok sa Israel. Anong problema? Eksakto. na-detain. Ruthie, sino naman ang gago mo ngayon? Sige, dahil pinag-uusapan na rin natin ang mga demokratang sumusubok tumakbo sa eleksyon o gustong maging pinuno ng Democratic Party, isa pang tao na malamang ay wala talagang pag-asa. Rahm Emanuel, dating alcalde in Chicago, dating U.S. Ambassador sa Japan, dating Chief of Staff ng Administrasyong Obama. Rahm Emanuel, una sa lahat, isa kang basura. At para gamitin ang mga salita ni Pangulong Trump. Dahil, una sa lahat, ginagamit mo ang katotohanan ng Israeli ang iyong ama at lumaban siya sa digmaan ng kalayaan ng Israel bilang panakip sa iyong mga pag-atake laban sa Israel na halos maging anti-Semitiko. At pumunta ka sa Universidad ng Tel Aviv para magbigay ng talumpate kung saan sinabi mong ang Israel ay isang itinatakwil na estado pagdating sa usaping teritoryo at inatake mo ng matindi si Punong Ministro Netanyahu. Ginawa ni Punong Ministro Netanyahu ang una at hindi ang pangalawa. Dahil dito, bumababa ang suporta para sa Israel sa buong mundo. Nawala na sa inyo ang Europa. Ang inyong pangunahing katuwang sa ekonomiya at merkado. Isa kang siyentipiko. Nahaharap kayo sa pagbubukod sa international na komperensya at research network at hindi pinapayagang sumali ang inyong mga artista at akademiko sa exhibit at pagpupulong.
Noong 2022, 55% ng mga Amerikano ang may magandang pananaw tungkol sa Israel. Ngayon, 37% na lang ito at patuloy pang bumababa. At sa mga kabataan ng Amerika at Europa na siyang kinabukasan ng dalawang lugar na ito, mas mababa pa ang porsyento. Ang tanging diplomatikong tagumpay na nakuha ninyo sa nakaraang 3 taon ay ang Somaliland. Sabi nga ng lola ko, nawala sa iyo ang Amerika, nawala sa iyo ang Europa, tapos nakuha mo ang Somaliland. Ayos na yan. Nakakatawa kasi, ito ang malaking irony. Tumayo ka sa entablado at sinabing, may sasabihin ako na baka hindi ninyo magustuhan. Seryoso? Sa Tel Aviv University? Gusto pa nga nilang marinig yon. Ang tinutukoy mo ay kaliwang akademiko. Alam mong tatanggapin ka nila doon. Kaya wag mo akong bulahin na matapang kang magsalita. At higit pa ron, sinabi mong may relasyon ang Israel at US na hindi naman talaga umiiral. Sabi niya, panahon na para itigil ng US ang pagsuporta sa Israel kahit ano paman. Lahat daw ng presidente ay basta na lang sumusunod sa Israel. Kalokohan yan. Hindi naman talaga ganon. Kahit kay Trump, hindi ganon. Alam mo ba kung ano? Magpunta ka sa impyerno. Magandang pagkakasabi mo, wala akong tutol sa sinabi mo. Gusto ko siyang maging kakampi kong tarantado. Tama ka. Madali siyang targetin. Ang talumpati niya ay para sa J Street. Ooh. Para ito sa mga demokratikong Hudyo sa establishmento na patuloy nagbabasa ng New York Times at naniniwala, alam mo na. Mayroong two-state solution. Ooh. Hindi, sinabi niya 23 state solution. Tapos naglarawan siya ng isang bagay na medyo kahawig ng Abraham Accords. Ang ibig kong sabihin, Yung lalaki, syempre, alam mo, estadong Palestino sa tabi ng iba pang estado ng Arab League. Ang punto ay, kalokohan talaga. At ang nakakalungkot, katulad ng kay Roe, ang kaibigan natin si Roe doon, na ang kalagayang pangkultura at ang Democratic Party ay sobrang naging radical. Ang nagbubuklod sa kanilang lahat ay ang pagiging kontra sa Israel. At ang idea na kung gusto mong umusad sa primaries or alam mo yon, baka magkaroon ng tsansa sa 2028 na maging presidente, oo, yan ang kailangan mong gawin. Oo. para sa akin, itinatakda nila kung ano ang gagawin mo na sobrang bobong president. Tapos, sina Rahm Emanuel at Ro Khanna, wala namang kwenta, diba? Hindi naman tumatakbo si Rahm Emanuel bilang Pangulo. Nakakatawa na na-interview pa siya ng Channel 12. Yung tao sa mga survey, nasa pagitan lang ng 0.01 at 1% ang approval. Hindi nga siya kasama sa top 10 na listahan ng mga kandidato. Nakakatawa talaga, nakakatawa. At parang pinalaki pa natin ito dahil pinayagan natin siyang umasta na parang isa siyang kandidato sa pagkapangulo. Katawa-tawa talaga. Oo, sobrang nakakatawa. Sa kabuuan, sa tingin ko, nakakalungkot lang na umabot na sa puntong ito ang Democratic Party, kung saan ang mga kandidatong ito na halos walang alam at hindi naman talaga mahalaga sa kabuuan, ay iniisip na ganito ang tamang paraan para simulan ang kanilang kampanya. Parang nakakabaliw na talaga. Pero ang kinutukoy kong walang hiya ngayong linggo ay ang influencer na kilala sa tinatawag niyang looks maxing, isang streamer na kilala bilang clavicular. Sa tingin ko, ang tunay niyang pangalan ay Braden Peters. At kung paano man, nakarating siya sa Israel nitong mga nakaraang araw. Kahit na 6 na buwan lang ang nakalipas, pinatutugtog niya ang Heil Hitler sa isang club sa Miami. Kasama sina Andrew at Tristan Tate, Nick Fuentes, at ilang iba pang kilalang anti-Semitiko, kabilang si Stinko. Kaya oo, hindi siya mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. Ang buong pagkatao at tatak niya ay nakabatay sa pananakit ng sarili, kabilang ang paggamit ng martilyo sa sarili niyang muka para patalasin ang mga buto, at paggamit ng meth para maabot ang timbang na gusto niya. Sa palagay ko, ilang buwan lang ang nakaraan na overdose siya. Marami rin siyang kasong kriminal. Kinasuhan siya at umamin pa nga siya na paulit-ulit na binaril ang isang hayop habang naka-livestream. Ayon sa balita, patay na raw ang hayop pero ginagawa niya ito para lang sa likes at views, gaya ng madalas gawin ng mga streamer. At ang pinakamatitinding kasalanan na naugnay sa kanya ay may mga kasong kriminal siya na may kinalaman sa pananakit at pambubugbog ng 2 magkaibang babae. Mayroon din siyang kasalukuyang kinahaharap na kaso mula sa isang babaeng 18 na ngayon. Ngunit isang 16 na taong gulang na babae na umano'y nalagyan niya ng droga
habang live sa livestream. Tinurukan ng kung anong solusyong pampatunaw ng taba at methamphetamine, ayon sa sinasabi ng kaso. At sinasabing nilasing din niya at ginahasa ang babae. Kaya ayun, at iisipin mo na sa lahat ng mga nangyari niyan, baka lang hindi siya dapat ine-endorso ng mga pro-Israel na boses. Pero nagkakamali ka. Kasi ngayong linggo, nung nandito siya sa Israel, may iilan, kakaunti lang, pero may ilang pro-Israel na mga boses. Nagpasya silang makipag-usap at makipagkita sa kanya. Pati sumali sa mga live stream niya para maabot ang bagong audience, lalo na't marami siyang followers. Bakit hindi na lang tayo sumipsip sa kanya at maging matalik niyang kaibigan? Isa siyang Nazi na hindi nagsisi o humingi ng paumanhin. Kaya malaking issue pa rin kung bakit siya nandito sa bansa at pwede pa itong pagdebatehan. Pero kung titignan mo ang sitwasyong ito, kung titignan mo ang taong ito at kung paano siya magsalita tungkol sa mga babae, sa ibang minorya, sa komunidad ng mga itim sa Estados Unidos, nakakakilabot talaga. Tinatapon mo ang pinapahalagahan mo sa pagkampi sa taong ito. Isa siyang ubod ng walang hiya. Dapat umalis na siya sa bansa. Ayaw ka namin dito. Hindi ka namin gusto. Hindi kami sang-ayon sa mga pinahahalagahan mo. Hindi ka humingi ng tawad sa kahit ano. At ang pagpapanggap mong gusto ko lang bisitahin ng Israel at ipakitang maganda dito. Iba-iba ang tao doon at maraming magagandang babae. Pero yan lang ang mahalaga sa'yo. Hindi kami naniniwala dyan. Alam at nakita na namin kung sino ka. Kaya ayaw ka namin dito. Paalam. Iyan ang napili kong kupal ng linggong ito. Amen. Pwede pa akong magpatuloy ng mas matagal. Pero nakakabaliw talaga. At ang dami ring gaslighting na nangyayari sa likod ng lahat. At sa tingin ko, gusto ko lang sabihin ito sa mga Hudyo. Ginagamit ang 3 linggo para pagtakpan ng lahat. Hindi natin dapat pag-awayan ito. Sa totoo lang, bakit nga ba tayo nag-aaway? Tayo-tayo rin ang pinagmumulan ng problema. Kaya kailangan nating suriin ang ating sarili at kalooban dahil may dahilan kung bakit tayo nagluluksa ngayon. Kung totoong sinasabi nating nagdadala tayo ng liwanag para muling itayo ang Beit Hamikdash, dapat nating suriin ang sarili natin. Kung ganito ang moralidad at pagpapahalaga natin sa pagbibigay ng pulang karpet sa mga ganitong tao, tayo mismo ang problema. Tiyak na totoo. Sa tingin ko, marami talagang hindi nakakaalam nun. Wala akong alam at akala ko parang kadiring tipo lang siya. Wala rin akong masyadong impormasyon. Sa tingin ko, maraming tao ang hindi talaga alam kung gaano kaseryoso ang mga paratang laban sa kanya, pati na rin ang mga nagawa niya noon. Sa totoo lang, sa ilang pagkakataon, lalo na sa mga influencer na nakipag-ugnayan sa kanya, nasabihan na namin sila ng maaga at alam nila na pag-usapan na ito. At pinili pa rin nilang iugnay ang sarili sa taong ito sa publiko. Sa mga livestream niya sa Israel, nilalait at hindi nirerespeto ang mga babaeng Israeli. Nagbibiro siya tungkol sa katawan nila, kung gaano karami o kakaunti ang taba nila, at kung paano niya gustong makipantalik sa kanila ng 5 segundo sa banyo. Nakakagulat talaga, hindi ako makapaniwala. Sa tingin ko, may mga tao talagang hindi kayang iproseso kung gaano ka sociopath ang maraming American Psycho influencer na to. Parang itong mga taong gumawa ng kakaiba at baliw na mundo kung saan lahat ay tungkol sa clicks at gumagawa sila ng mga karumal-dumal na bagay. Literal na, para sa akin, habang dinidescribe mo to, naisip ko si Christian Bale sa American Psycho. Parang isang sociopath, parang isa sa mga gwapong sociopath na yon. At nabibigyan pa sila ng gantimpala dahil sa kung gaano nakakalason, nakakadiri, at moral na kasuklam-suklam ng lipunan mayon. Sa totoo lang, tingin ko may mga tao talagang hindi kayang iproseso yon. Hindi nga sila naniniwalang totoo ito. Talagang mahirap paniwalaan at nakakagulat. Kung hindi ko ito na-research at may nagsabi lang, malamang ganon din reaksyon ko. Parang, sige, pero ano talaga ibig sabihin nun? Ang dami kasing sinasabi ng mga tao ngayon. Ganon talaga, kasama. Bago tayo matapos, pag-usapan muna natin ang mga bayani natin. Ako na ang mauna. May bayani ako ngayong linggo na mas nakakabagabag at mas kalapat-dapat sa mataas na parangal kaysa sa pagiging bayani lang ng linggo. Pero si Senador Lindsey Graham ng US ay malungkot na pumanaw ng biglaan. Wala pa tayong kumpletong detalye, pero sinasabing biglaang pagkakasakit at naniniwala akong cardiac arrest ang sanhi. Pero si Lindsey Graham ay naging isang matatag,
masigasig, at matibay na tinig para talaga sa buong kanluran. Napakagaling niya sa issue ng Ukraine simula pa lang. Hayagan niyang ipinaglaban niya ang Estado ng Israel. Alam mo, bago pa man ang Oktubre 7 at pagkatapos ng Oktubre 7. Sa bawat hakbang, naging mahalagang tinig siya sa pagpapanagot sa White House, sa administrasyon, nang may malasakit at suporta, pero matatag din, hindi kailanman bumitaw sa kanyang mga prinsipyo. At sa tingin ko, ang pinakamahalaga kung bakit nakuha niya ang palayaw na Amu Lindsay, na ibig sabihin ay Tito Lindsay sa komunidad ng mga Iranian, ay dahil siya ang naging pinakatanyag na tinig sa Kongreso ng US para sa mga tao ng Iran. Mas madalas niyang banggitin ang isyong ito kaysa ibang miyembro ng Kongreso ng US. Vokal siya sa pakikipag-usap at pakikinig sa Iranian-American community at sa pagdadala ng kanilang mga issue mula sa presidente ng US hanggang sa iba pang opisyal. Napakalinaw niyang ipinaliwanag ang dapat nating gawin at iwasan sa Islamic Republic of Iran, kabilang ang hindi pakikipagkasundo at ang pangangailangang tuluyang talunin ang rehimen. Nalulungkot ako na hindi niya ito nasaksihan, pero hindi nakakalimutan ang kanyang mga nagawa. Malakay ang iniwan niyang pamana at patuloy naming isasabuhay ito. At upang ipaglaban ang isang matatag at ligtas na Estados Unidos, isang matatag at ligtas na Israel, matatag at ligtas na Ukraine, ang pakikipaglaban para sa mga demokrasya sa buong mundo, at syempre, isang malayang Iran. Lindsey Graham, ikaw ang bayani ko ngayong linggo. Nawa'y mamayapa ka. Bellamy, sino naman ang napili mo? Medyo kakaiba ang akin. At sinasabi ko ito dahil malapit ko nang sabihin ang mga salitang ito. Ehipto at Turkey. Oo, sige, nasa bahagi na tayo ng mga bayani. Oo. Pero sila ang mga bayani ko. At bakit? Dahil sa pagiging consistent nila. Sinabi na nila at patuloy pang sasabihin kung sino sila. At talagang consistent sila. Sunod-sunod ang hakbang nila. Walang kigil. Kaya sa lahat ng queer para sa Palestine, nung sumakay kayo ng cruise ship para pumunta, pakinggan niyo si Patti LuPone habang sinasabi niya kung gaano ito kaganda. Para sa lahat ng biyahe niyo sa maliliit na daungan sa gitnang silangan. Wala ba talagang pumasok sa isip niyo na, teka, baka hindi tayo papasukin? Pero hindi. Sinabi nila sa inyo. At sinabi nilang, hindi, salamat. At sinabi nyo, ayos lang. Pupunta na tayo ngayon sa Ehipto, 'di ba? Lahat tayo ay naiinis na itong mga tao ay nasa, alam mo na, isang patong-patong na flotilla, gaya ng tawag ko dito sa panahon na ito. Pupunta tayo sa Ehipto. Sabi ng Ehipto, hindi. Kaya sa loob-loob nila, lahat ng mga magagandang taong ito na galit sa Israel ay hindi naman lumalaban sa rehimen at sa iba pa, ang Brotherhood. Sila ang lumalaban sa Hamas. Hindi. Lalo pa nilang pinaninindigan ito sa pamamagitan ng pagsisi kay Trump at sa administrasyon. At ang paraan kung paano nagbago ang mundo sa loob ng Amerika ay siyang naging dahilan kung bakit ito nangyari para sa kanila sa karagatang internasyonal. Hindi. Tinatawag itong gitnang silangan. At paulit-ulit naming sinasabi sa iyo na may isang lugar lang na pwede kang dumaong doon. May isang lugar lang na pwede kang maging sarili mo. May isang lugar lang na dapat mong puntahan at iyon ay Israel. Pero napakahalaga sa iyo na kamuhian ang Israel. Kaya sana nag-enjoy kayong lahat sa paglalasing at pagkadismaya at habang pinapatulog kayo ni Nana Patti LuPone ng lullaby habang sinasabi kung gaano kayo kagaling sa pagtindig sa lahat ng laban sa inyo at sa mga bagay na papatay sa inyo. Salamat Ehipto at salamat Turkey. Ganyan ang ginagawa ng mga Ehipsyano sa World Cup. Wala talagang inaako silang responsibilidad. Laging kasalanan ng iba. Messi ang Zionista, mga Hudyo ang mga Argentinian, mga Hudyo ang mga referee, lahat ay Hudyo. Daniel, sino ang bayani mo ngayong linggo? Ang bayani ko ngayong linggo ay ang punong ministro ng Croatia, si Andrej Plenković. Ako ay mamamayan ng Croatia at may dalawahang pagkamamamayan. Lolo ko ay taga-Croatia. Ang tatay ko ay mamamayan din. Gusto ko lang siyang batiin. Isa siya sa pinaka-pro-Israel na mga leader sa Europa. Talagang sinuportahan niya ang Israel at patuloy pa rin niya itong ginagawa. Tumanggi ang Parlamento ng Croatia na kilalanin ang Estado ng Palestina dahil ayaw nilang gantimpalaan ang pagdukot at pagpatay.
At nakakatuwang marinig yon, hindi ba? Na dapat hindi ba ang mga estado ay dapat pinag-uusapan sa pamamagitan ng diplomasya, hindi sa pamamagitan ng malawakang pagpatay at pagdukot ng mga tao. Kaya maraming salamat sa punong ministro ng Croatia. Dahil sa iyo, ipinagmamalaki kong maging mamamayan ng Croatia. At saka sa Croatia, talagang pinahahalagahan namin ang Katolisismo. Kaya ang ideya na kakampi kami ng mga gustong sirain ang aming mga banal na lugar tulad ng simbahan ng banal na sepulkro at libingan ni Maria, hindi pumapayag ang mga tao sa Croatia dyan. At talagang hindi likas sa mga taga-Balkan na maging Nazi. Tulad ng sa Croatia, sila ay mga mangingisda, magsasaka, alam mo na, mababait at matitino, mga simpleng tao. Ganon din sa Serbia. Gusto ko lang talaga siyang lubos pasalamatan. Napakagandang bayanin yan. Oo nga, isa siyang mahusay na bayani. Gusto ko lang malaman kung ginawa ko ba siyang bayani o kontrabida. Hindi ko sigurado, pero tungkol ito sa video ni Ana Kasparian tungkol sa mga Bosnian at Herzegovinan. Tatanungin ko sana, ganun ba talaga sila sa Bosnia o sa Herzegovina? Mukhang magkaibang estado pala sila. Na nagsasama lang para makapaglaro ng sports. Diba? Ganon talaga ang sistema ng World Cup. Tama ka dyan. Ruti, sino ang iyong bayani? Bago ko sabihin kung sino ang bayani ko, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit mahirap maghanap ng bayani pero madali makakita ng masamang tao linggo-linggo. Sige, ang bayani ko ay si Flavio Bolsonaro. Sige. Tumatakbo siya para maging presidente ng Brazil. At ang eleksyon ay sa Oktubre, bandang huli ng Oktubre, tulad din ng nalalapit na eleksyon sa Israel. Siya, hindi tulad ng kasalukuyang presidente, si Lula da Silva, na lubos na laban sa Israel at pabor sa Estado ng Palestina. Kinikilala niya ang Estado ng Palestina. Sinabi niya nagsagawa ang Israel ng genocide sa Gaza at binanggit ang mga pangkaraniwang nakakainis na bagay. Sosyalista siya, kasuklam-suklam siya. At heto na si Bolsonaro, na isa sa mga anak ni Bolsonaro na naging presidente rin ng Brazil sa dalawang magkaibang pagkakataon. Kaya nagbigay siya ng panayam. Nagbigay ng panayam si Flavio ngayong linggo sa Channel 14 ng Israel. At napakakaakit-akit at masayahin niya. Sinabi niya, palagi akong maninindigan para sa Israel. At kung ako ay mahalal, hindi ko lang ililipat ang embahada sa Jerusalem, kundi palalawakin pa ang kooperasyon natin sa Israel sa lahat ng posibleng paraan. Ibabalik mo ba ng buo ang ugnayang diplomatiko at militar ng Brazil sa Israel? Hindi lang ako basta tutugon sa mga ugnayan ito, kundi palalawakin ko pa ang mga ugnayan ito. Desidido ka pa rin bang ilipat ang embahada ng Brazil sa Jerusalem? O sa simula pa lang ng pamahalaan, agad-agad, based sa kung anong balak kong gawin, ipagpapatuloy ko ang sinumulan ni Pangulong Jair Bolsonaro. Nakakatuwang makita yan at may muling pagsibol na nangyayari ngayon sa Latin America. Hindi lang Argentina ang nagbabago ng direksyon, pati ibang bansa na maganda at makakabuti sa kanila. Isa yan sa dahilan kung bakit mahirap sa akin magbanggit ng bayani. Nakakalungkot na kapag may gumawa ng tama, agad natin silang tinatawag na bayani. Siyempre, may mga tunay na bayani tulad ng mga bayani ng digmaan. Ang mga pumapasok sa nasusunog na gusali para magligtas ay bayani. Ang problema ngayon, kapag may tumayo para sa isang bagay na tama, na dapat ay malinaw na sa lahat, kailangan pa nating tawagin silang bayani. At kaya ako ay hindi komportable sa salitang yon. At gayon pa man, napakaraming masasamang tao. Oo. Tama ka, maganda ang punto mo. Madalas din kaming pumapasok sa studio para mag-shoot ng palabas at nagtatanong kung sino ang dapat gawing bayani. Oo, kaya tama ka. Masama talaga ang mundo sa labas. Oo nga. Pero ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin para gawing mas positibo ito kahit kaunti. Oo. Magkakasama tayo. Ooh! Kailangan na nating tapusin, pero salamat sa lahat ng nanood ng The Quad sa JNS. Babalik kami sa susunod na linggo.